Senator Tito Soto ang pondo para sa mga flood control projects ngayong budget season. Dapat na rin anyang i-blacklist ang mga kontratistang sangkot sa ghost project. Si Raymond Montero magbabalita. Iginiit ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III na dapat masusing mabantayan ang mga flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH kasabay ng pagbablacklist sa mga kontratistang sangkot sa umano'y ghost projects. Ayon kay Soto, bagamat nagmungkahi na si DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice o DOJ na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, marami pa rin umanong pangalan ang hindi nabanggit dito. Aniya, dapat maisama ang lahat ng 15 contractors upang hindi makalusot sa pananagutan. Maraming mga hindi masyadong napanggit na mga tao doon Pero ako, in my opinion, dapat yung nasa top 15. Na People kontrato. involved in the top 15 contractors that President Bongbong Marcos identified, dapat yun. Kasama lahat sa lookout bulletin. Oo. Sinabi pa ng senador na dapat alisin ang mga flood control projects sa mga lugar na hindi naman flood prone upang matiyak na tama ang paggamit ng pondo ng bayan. I will propose to remove all flood control projects na walang flood. Na flood prone, na hindi flood prone. Hindi flood prone. Talagang dapat magkaroon ng malinaw na at kailangan dito talagang mabantayan ng gusto na ang mga mananalo sa bidding dito, hindi rin itong mga kamoting tumira ng flood control na ghost. Dapat blacklisted na lahat yun. Hindi na pwede makapasok. Kaugnay nito, muling binigyang diin ni Soto ang kanyang inihaing Senate Bill No. 1215 upang magtatag ng isang Independent People's Commission o IPC na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa lahat ng proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Mandato ng IPC na imbestigahan ang lahat ng naiulat at umano'y irregularidad gaya ng korupsyon, ghost projects at paggamit ng mga substandard materials. Tungkulin din ng IPC na tukuyin ang mga individual at pribadong kumpanyang responsable sa mga naturang anomalya. Bukod dito, maaari itong magrekomenda ng pagsasampa ng criminal, civil o administrative charges. Sa ilalim ng panukala, bubuin ang IPC ng isang retiradong Supreme Court Justice o Court of Appeals na magsisilbing chairperson, isang Certified Public Accountant o CPA na may kasanayan sa forensic accounting, isang lisensyadong civil engineer o arkitekto, isang kinatawan mula sa isang reputable non-governmental organization or NGO, at isang academician na dalubhasa sa public administration o economics. Ipinaliwanag ng senador na ang ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee ay in aid of legislation lamang kaya't mahalagang magkaroon ng independent body para sa mas malalim na investigasyon. Aniya, hinihintay na lamang ang paglalabas ng executive order mula sa Pangulo para maisakatuparan na ang pagbubuo ng isang independent investigating body. Para sa EuroTV News, Raymond Montero, sumasaludo sa bawat Pilipino.